Magandang gabi po sa mga kasama natin dito sa church, sa mga workers po natin dito, at sa inyo po, saan man po kayo naroroon, sa inyong tahanan, sa daan, o kaya naman sa office nyo po. We greet you all in the precious name of the Lord, and join us as we worship. Join us as we declare the goodness and faithfulness of the Lord today. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Lord, you are great and greatly to be praised. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Come on, church, lift your voice and sing. Great
shall reign. He shall reign. He shall reign forevermore. Let's crown him king. Crown him king of kings. Crown him Lord of lords. Crown him Lord of lords. Wonderful Counselor, the mighty God. He is Emmanuel. Emmanuel. God is with us. He shall reign. 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 He shall reign forevermore. We worship you, O Lord. He is Emmanuel. God is with us. We bless you, Lord. Bless you, Father. You are wonderful Counselor. You are the mighty God. You are everlasting Father. You are the Prince of Peace. And we worship you, Lord. Come on, church. Crown him with many crowns. Hail him, King of Kings. We bless you, Jesus. We glorify your name. Worship, praises, honor, glory to the King of Kings. Hallelujah. Glory, glory to the King, Lord of Lords. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Lord. There is no one like you. You are great and greatly to be praised. Awesome in power and glory. Blessed be your name, Lord. Our Abba Father. You are faithful, God. Oh, Jesus. You are present. You are there. You are here. You are with us. Worship Jesus. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven
is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. We're singing, oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to Your presence is heaven to me. Like your presence, Your presence is heaven to me. more of your presence, more of you, less of us, Lord, and more of you, more of you, Lord, you are here tonight. more of you, Jesus. Thank you, Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. thank you, Jesus, for your presence. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we magnify your presence. We magnify your presence, Jesus. We need your presence. Yes, come on, church. Magnify the Lord with me. We need you, Lord. Let's exalt his name together. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Magnify the Lord with me. Let's exalt his name together. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus.
worship Emmanuel. We worship Emmanuel. He is with us. We worship you, Jesus. You tabernacled us. Hallelujah. Hallelujah. And the Word became flesh and dwelt among us. You are full of grace and truth. The only begotten Son of the Father, full of grace and truth. We worship you, Jesus. We crown you, Lord, tonight. We hail you. We hail you, King of Kings and Lord of Lords. You are enthroned in the praises of your people. Hallelujah. You deserve the worship, Lord. You deserve all praise. Hallelujah. You deserve, Lord, thanksgiving. You deserve the honor. You deserve all glory. Hallelujah. Hallelujah. Come on, people of God. Give the glory that is due his name. Oh, give him praise. Give him praise. Hallelujah. He is great and greatly to be praised. God is great. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of Jesus our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, words are not enough to express our gratitude, to express our praises unto you. Words are not enough, Lord. Our vocabulary is not enough, Lord, to declare the praises of you who called us out of darkness into his marvelous light. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus, for your presence, God. Thank you, Lord. Thank you, Thank you. Jesus, for your presence. Continue, Lord, to embrace your people with your presence, God. Hallelujah. Continue, Lord, to manifest your presence, God. Hallelujah. Your presence is all we want. Your presence is all we need, Lord. And thank you, Lord. We will just be still and know that you are God. Patuloy niyo po, Panginoong, iparanas ang inyong presensya sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa presensya ng iyong anak na si Emmanuel. Hallelujah. We worship you, Jesus. Your presence is so sweet in this place. Continue to touch us, Lord, and fill us with your presence. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. I hope po ay nararamdaman na po natin ang matamis na presensya ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung kapapasok nyo pa lamang po sa ating live, and nakakatuwa po na sinamahan nyo po kami sa gabing ito para po sama-sama nating purihin, sama-sama nating luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Before we go on sa atin pong prayer time, patuloy po nating pag-usapan yung napakaganda nating topic last Sunday about the sovereignty, the providence, and intervention ng ating Panginoon. Ang sabi ko nga po, lahat po yun mula sa sovereignty ng Panginoon, sa kanyang providence, sa kanyang intervention. Ang lahat pong ito ay nagpapakita po, nagpapamalas ng presensya ng Panginoon. The sovereignty of God may be a general term para po sabihin na ang Diyos po ay naghahari at siya po ang may control sa lahat ng bagay. He is upholding all things by His word. Amen.
sa kanyang sovereignty ay sa kanyang ito po ay govern o pinapagana po ito ng kanyang wisdom, ng karunungan po ng Diyos, sapagkat alam natin na ang Diyos po ay all-wise God, alam po niya ang lahat ng bagay, at ang soberenya ng Panginoon, ang kanyang control ay govern din po, pinamamahalaan din po ng kanyang hustisya at ng kanyang kahabagan. No? Governed by His justice and His mercy, His grace. No? Kaya alam po natin na ang ating Panginoon, because He is also holy, ang kanyang nature po, ang kanyang kalikasan ay banal. Ibig sabihin po, ang Diyos po, bilang Diyos, no, ay hindi po gagawa ng anumang masama, hindi po gagawa ng anumang kasalanan, hindi po gagawa ng anumang bagay na against sa kanyang holiness. Kaya po lahat ng gagawin because God is holy, lahat ng gagawin niya, lahat ng iisipin, paplanuhin, gagawin, intention o motibo ng Panginoon, lahat yon ay pawang mabuti. Kaya because God is holy, I believe na discuss ko na po ito sa mga prayer meetings natin previously nung nasa kabilang nasa previous location pa po tayo, that God, because God is holy, therefore God is good, God is loving, God is just. Lahat yun ay nagmumula sa kabanalan ng Panginoon. That because God is holy, wala po siyang anumang gagawin, iisipin, o anumang intensyon o motibo na masama, na kasalanan, o makakasama na hindi pure ang intention, na hindi mabuti ang kanyang iniisip. Wala hong ganun sa Panginoon. Kaya maaring nakikita po natin ang kasamaan sa ating kapaligiran, ang kasalanan, ang gawain ng kaaway, ang mga bagay na wala sa ayos, mga bagay na wala sa order, wala po sa kalooban ng Panginoon. Pero nakita na po natin, no, na sa kontrol ng Panginoon, meron siyang mga bagay na itinakda. Okay? May mga inordain ang Panginoon, may mga predestined o itinadhana ang Diyos na mga bagay na dapat na mangyari ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang wisdom. No? At meron ding mga bagay na indirect, no, na under pa rin ng control ng Panginoon, at ito yung sinasabi natin na permissive will ng Panginoon. Dahil tayong mga tao, ang mga anghel, ay binigyan ng Panginoon ng kakayahan na magpasya. O yung tinatawag natin na volition, o tinatawag natin na free will. O tayo po ay mga free moral agents. No? Ibig sabihin, nilikha tayo ng Panginoon, ang mga anghel, at ganoon din po, ang mga tao ay nilikha ng Panginoon na meron pong kakayahan na magdesisyon. May kakayahan po na pumili. Okay? At dahil dito, dahil ang tao ay binigyan ng Diyos ng sarili niyang pag-iisip, sariling damdamin, sariling pagpapasya, ito po ay ibinigay ng Panginoon ng hindi ho niya bina-violate yan. No? Hindi ho niya bina-violate yan. Ang lahat ay under pa rin ng kanyang control, pero ang bawat desisyon natin, ang bawat mga plano natin, o ano pa mang mga desisyon natin sa buhay, no, ay ano man yan, mabuti man yan o masama, ayon man yan sa kalooban ng Panginoon o hindi, under pa rin po yan ang control ng Panginoon. At kung may mga bagay po tayo na ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, because hinahayaan tayo ng Panginoon na i-exercise yung freedom natin to choose, na gamitin ang ating free will, may tinatawag na permissive will of God. No? Hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, but because it is our choice, hinahayaan po ng Panginoon. Okay? Hinahayaan ng Panginoon. Pero doon sa mga bagay na yon,
even sa ating mga pagkakamali, even sa ating mga failure, even sa ating mga kasalanan, no? Lahat 'yan po ay under ng control ng sovereignty ng Panginoon. Hindi ibig sabihin noon, it's not to justify na ang Diyos ang nag-cause sa atin, ang nag-udyok sa atin para magkasala o magkamali. Hindi po ganun yun. At the end of the day, we are responsible, as human beings, we are responsible to our own decisions. Responsable tayo sa lahat po ng ating mga ginawa, mga desisyon sa buhay. Hindi ho natin dahil sasabihin natin, sovereign ng Panginoon, alam na niya yan eh. Kontrolado ng Panginoon pala ang lahat ng bagay. So ibig sabihin, pati yung pagkakamali ko, alam yun ng Panginoon, kontrolado ng Panginoon. Again, hindi po gagawa ang Diyos ng isang bagay na magva-violate sa kanyang kabanalan, sa kanyang nature. No? Hindi, sabi po sa James, no? God has not tempted anyone. Wala pong itinulak ang Diyos sa pagkakasala. Okay? We are tempted because of our own desires. Yun po ang malinaw na sinasabi po sa aklat ni Santiago. Wala pong tinukso o itinulak ang Diyos sa pagkakasala. Tayo po ay responsible to our own decisions. What I'm trying to say is, dahil saklaw ng Panginoon, kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay, hindi nasusurpresa ang Diyos sa mga pagkakamali natin. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, hindi po nasusurpresa ang Diyos. Ay, ako, nagkamali ka na naman. Yung para po bang nasusurprise ang Lord dahil hindi niya alam yung mangyayari. Alam niya mangyayari. But again, at the end of the day, we are responsible to our own decisions. Yet, lahat yan ay kontrolado ng Panginoon. At the end of the day, kung tayo po ay patuloy na lalakad, magpapakumbaba, at makikipag-cooperate sa Espiritu ng Panginoon na nagmo-mold sa atin, na nagtatransform sa atin, yung mga pagkakamali na yun, yung mga failure, even yung mga sin na nagawa po natin, God can turn it into something good sa ating mga buhay. Kung tayo po ay patuloy na magpapasakop kay Kristo. Kasi, kung tayo po ay magpapatuloy sa kasalanan at hindi na po tayo nagpapasakop sa Panginoon, sa tingin mo mag-i-end po yun to something good? Ang sabi po, kapag nagtanim ka ng kasalanan, aanihin mo kamatayan. Po ba? Yun ang prinsipyo ng salita ng Panginoon eh. So, nangyayari lamang po yung all things work together for our good. Nangyayari lamang po yun. Nagkakaroon lamang po ng katuparan yun. Tingnan po natin ha. Para maliwanagan ho tayo. Baka kasi ma-abuse natin yung yung salita ng Panginoon. Baka sabihin natin, ay, gano'n naman pala eh. Under naman pala ng control ng Panginoon yung yung buhay ko. So kahit anong gawin ko, God will work all things together for my good. Ay, wait lang po. Wait lang po. Liwanagin po muna natin, ha? Okay? Punta po tayo sa Romans chapter 8. Kasi baka mamaya gawin nating lisensya yan. Ay, all things work together for my good. Ay, sovereign si God. Kontrolado naman ng Panginoon ng lahat ng bagay eh. So kahit anong gawin ko, ang ending niyan, it will be for my good. Wait lang po. Alamin natin kung ano ang context nung verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God. Wait lang, linaw-linaw po nun eh. Kanino mag-work po yun? Kanino ho kumikilos sa buhay ng mga taong ito ang Panginoon to work together for their good? For those who love God. Sa mga nagmamahal sa Diyos.
Ikaw, kung nagmamahal ka sa Diyos, magpapatuloy ka ba sa kasalanan? Tanungin mo sarili mo. Diba? Tanungin natin mga sarili natin. If we truly love God, number one, magpapatuloy ba tayo sa buhay na buhay na makasalanan? Tapos sabi pa, to those who are called according to His purpose. May layunin ng Diyos sa buhay mo eh. So sa buhay na ito, kinakailangang malaman natin ano ba ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Ano ba ang plano ng Diyos sa buhay ko? And when you know the plan and purpose of God in your life, you pursue it. You fulfill it. Ibig sabihin, kinakailangan mo na sundin kung ano, mamuhay ka, alinsunod sa layunin ng Diyos, sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Doon, sa mga taong yon na sumusunod sa plano, sa purpose at nagmamahal sa Diyos, doon po kumikilos ang Panginoon to work all things together for their good. Amen? Ang liwanag, oh. Kaya hindi natin po pwedeng gawing excuse ito. Mga kapatid, hindi natin po pwedeng gawing lisensya ito na magpatuloy tayo sa buhay pagkakasala natin, sa buhay makasalanan. Kasi, ay, kontrolado naman ng Diyos ang buhay ko, tumanggap na ako sa Kanya eh. Kaya kahit anong gawin ko, ang ending nito, God will turn it for my good. Wait lang kapatid, ayusin natin ang pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon. And in the first place, tingnan niyo po yung 8 verse 1, yung simula ng chapter 8. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Oh. Ikabit uli natin yun doon. Okay? I-connect natin yung verse 28 doon sa verse 1. Ikaw ba ay na kay Kristo? Mangyayari lamang po yung all things work together together for good for them who are in Christ Jesus. Kung tayo po ay na kay Kristo Jesus. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ha? Magwo-work lang yung all things work together kasi nakikipag-cooperate ka sa Espiritu ng Panginoon. Pero kung hindi ka makikipag-cooperate sa ginagawa, pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo, nililid ka na ng Holy Spirit sa righteousness, nililid ka na ng Holy Spirit sa holiness, nililid ka na ng Panginoon sa kalooban niya, pero ikaw naman, iba pa rin yung ginagawa mo. Paano mag-work sa'yo yung all things work together for good? Paano gagawin ng Panginoon na yung mga nangyayari sa iyo ay magiging ikabubuti mo kung ikaw ang patuloy mong pinipursue? Ang patuloy mong pinipili ay hindi ang kalooban ng Panginoon, kundi sarili mong desisyon sa buhay? O kaya naman yung mga bagay na sa sanlibutan? O kaya naman yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon? Hindi nagmamatch eh. Di po ba? May gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Gusto kanyang pagpalain, gusto kanyang baguhin, gusto kanyang gamitin. Pero kung hindi yun ang landas na pinipili mong lakaran, kaliwa ka ng kaliwa, kanan ka ng kanan, liko ka ng liko, paano mag-work sa'yo yung mga purpose at plano ng Diyos? Paano matutupad ang mga plano at layunin ng Diyos sa buhay mo? Maliwanag po yun, mga kapatid. Sovereign si God, but because meron tayong free will, hinahayaan ng Diyos na exercise natin yung kalayaan na yan. We are responsible for our own decisions. Kaya mayroong mga delays. May mga pagkaantala
sa mga plano ng Diyos sa buhay natin. Okay? Hindi nangyayari kaagad yung mga plano ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Hindi tayo sumusunod eh. Hindi tayo nakikipag-cooperate eh. Pansinin ninyo ang mga Israelita. Kung tutuusin, pwede pong marating ng mga Israelita ang promised land from Egypt to promised land, pwede nila yung lakarin. I-travel from 7 to 11 days. But because of unbelief, because of grumbling, and not cooperating, not believing the words of the Lord, ano pong nangyari sa kanila? It took them 40 long years to possess the land, to possess the promised land. Ganyan din sa atin eh, sa buhay natin eh. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin, but because we are not cooperating, hindi natin pinipili ang kalooban ng Panginoon. Pinipili natin yung sarili nating kagustuhan. Kaya nangyayari, para tayong mga Israelita, nagwa-wander tayo. Nagpapaikot-ikot pa tayo sa wilderness. No? Di tayo kagad makarating doon sa dapat nating pupuntahan. Hindi mangyari kaagad sa atin yung dapat mangyari na plano ng Diyos because hindi tayo sumusunod. Right? So, kontrolado ng Panginoon ang lahat ng bagay, yet, we need to submit to Him. Kaya nga po ang discipleship, listen to this very carefully. Kaya nga po ang pangangaral ni Jesus, no? Kung nais, sabi ni Jesus, if you want to follow me, if you want to be my disciples, ano pong sabi ni Jesus Christ? Deny yourself. Deny yourself. Bakit may self-denial na kailangang mangyari? Kasi, hindi ka magiging totoong alagad ni Jesus kung ang sinusunod mo ay yung sarili mong kagustuhan. Hindi mangyayari ang plano ng Diyos sa buhay mo kung hindi mo ipapasakop ang buhay mo kay Jesus. Kung hindi mo isusuko ang iyong mga kagustuhan, ang iyong mga karapatan, kung hindi mo isusuko at ang susundin mo ay ang kalooban ng Panginoon, hindi mangyayari ang mga the best na plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya yun ang meaning ng discipleship eh. Ipasakop mo dahil si Jesus ay tinanggap mo na Lord and Savior of your life, you're under now the leadership. You're under the kingship, the lordship, you're under the rule of Jesus Christ. Pag sinabi mong Lord si Jesus Christ, susundin mo ang kanyang kalooban. Kaya nga sabi ni Jesus, tawag kayo ng tawag sa akin ng Lord. You call me Lord, pero hindi nyo naman sinusunod ang kalooban ko. No? Why do you call me Lord if you will not obey my will? Kaya po, ang ibig sabihin na Lord natin si Jesus Christ ay, at disciple tayo ni Jesus Christ, sino-surrender natin. May attitude of surrender. May attitude of submission sa kalooban ng Panginoon. Amen? Yun po yun eh. Kaya po, sovereign si God, may providence si God, He is working all things, orchestrating all things, and we need to be in that place at that time, no? To be in that place at a specific time dahil in-orchestrate ng Panginoon ng pagkilos niya, pagpapala niya, kailangan tayong sumunod sa Kanya so that
we are guided, we are led, no, ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon. Ginagabayan po niya tayo para tayo po ay mapunta doon sa lugar at oras na ayon sa kalooban ng Panginoon na mangyayari ang kanyang mga plano. Kaya kung hindi po tayo susunod, hindi tayo magpapasakop, hindi natin isusurrender ang buhay natin sa Panginoon, hindi mangyayari ang kalooban ng Panginoon, and we will always experience delay. Laging may pagkaantala, laging may liko-liko. Laging nadadivert kasi liko tayo ng liko, hindi tayo sumusunod dun sa track. Tingnan nyo to ha, isang pagpapakita ng sovereignty ng Panginoon. Yung Ephesians, yung salvation natin sa Ephesians chapter 2, puntahan po natin saglit. Napakaganda ng word na ginamit dito eh. Okay? Ephesians chapter 2. Verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Kuha niyo po. That hinanda na ng Panginoon yung lalakaran natin eh. Yung magiging buhay natin ay inihanda na ng Panginoon. Lalakaran na lang natin. We are guided, we are led by the Holy Spirit as we walk in the path that Christ has already prepared for us. Amen? Meron ng landas eh, na inihanda ang Panginoon sa atin, na lalakaran na lang natin eh, as we are guided by His Spirit, as we are led by the Spirit. Hallelujah. Ngayon, kung tayo po, i-fix natin yung eyes natin sa Panginoon, itutuon natin yung paningin natin sa Panginoong Jesus, straight lang. Naalala ko yung laro. Yung laro ng UFM, Scarlett. Naglaro po kami doon ng pipiringan po. So ako yung player, pipiringan po ako. Piniringan po ako ng panyo. Tas merong itlog na nilagay nila doon sa malayo sa may harapan ko. Tas meron ibinigay po sa aking pamalo, no? Isang bote po ng soft drinks na malaki, na ang goal po ng laro na yon ay mapalo ko po yung itlog doon sa malayo sa harapan ko. So tatakpan po nila, ipipiringan nila, tapos ang gagawin po ng mga tao, bawal po akong hawakan, kailangan lang sisigaw sila, diretso, kanan, kaliwa. Iga-guide po nila ako hanggang sa mapalo ko po yung itlog. So yun ang game. Ang goal po ay mapalo yung itlog sa pakikinig mo dun sa mga boses ng mga tao. Eh, ang dami-dami nun, no? Alam nyo po, ang ending nun, pag nakita nyo po yung video ko, dire-diretso lang yung lakad ko talaga. From pagkakatayo ko, tinapatan ko lang yung itlog. Tapos lakad lang ako ng diretso. Diba? Tapos habang nakikinig po ako sa mga boses nila, pastor, kaliwa, kanan, ganyan. Diretso, upo. Oh. Kasi ang baba, nasa floor yung itlog eh. Okay? Ending po, tinamaan ko po. Nanalo ko ng 500 pesos. Parang ganun po ang buhay Kristiyano. Minsan gusto nating dumiskarte, no? Kasi feeling natin matalino tayo, may alam tayo, no? Pero alam niyo po, sabi sa Kawikaan, there are so many plans in the heart of man. Pero ang magpiprevail po ay ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, ganun lang po. Pinrepair na ng Panginoon eh. Pinrepair na ng Lord yung ating pong landas na lalakaran. Ang kailangan lang natin gawin, makinig tayo sa guidance ng Holy Spirit, sa tinig ng Banal na Espiritu habang tayo po ay pinapangunahan niya, papunta po doon sa finish line. Okay? So kung hindi tayo makikinig, ang mangyayari sa atin,
because we don't know the future. Hindi natin alam ang mga mangyayari sa hinaharap. So, napaka-prone po natin na kumanan, kumaliwa, o maligaw ng landas. Kaya ang sabi po dito that we should walk in them. Paano natin malalakaran yun? When we cooperate with the Holy Spirit. Mga kapatid, kapag ka naunawaan po natin ang soberenya ng Panginoon, na kontrolado niya ang lahat ng bagay, na ang Diyos po ay kumikilos at gumagawa para po samahan tayo, para po i-transform tayo, para pagpalain tayo, para gamitin po tayo. Kapag alam po natin na ang presensya ng Diyos ay sumasa atin at kapag tayo ay nananalangin, alam natin may katugunan, may intervention na ginagawa ang Panginoon sa mga pinagdarasal natin sa Kanya. Alam nyo, kapag yan ay nasa puso natin, naunawaan natin yan, yung sovereignty, providence, and intervention ng Panginoon. Katulad po ng mga Bible characters na na-mention natin last Sunday, iba ho ang naging impact nito sa kanila. Let's look at the Lord Jesus Christ. Balik tayo sa mga examples. Si Jesus Christ, because He is obedient and submissive to the Father, kahit alam niya na siya po ay magdurusa, He will suffer. No? Siya po ay mamamatay. Ipinaubaya niyang lahat yon sa Panginoon. Pinaubaya niya yun sa Panginoong Ama. Lahat ng mga mangyayari sa Kanya. Kaya sabi po niya doon sa prayer niya in the Garden of Gethsemane, sabi niya, kung maaari lang, Ama, tanggalin niyo na itong paghihirap na ito. But not my will, but yours be done. Kapag alam natin na ang Diyos ay sovereign, ganun ang prayer natin. Hindi yung inuutusan natin ng Diyos. Hindi yung kinocommand natin ng Panginoon, kundi laging may humility, may submission, may obedience sa Panginoon. Lord, ito yung mga gusto ko, but not my will, but yours be done. Amen? As we pray tonight, knowing that God is sovereign, maaring may mga hinihiling tayo sa Panginoon. But with humility, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, maaring ito po yung mga pinagdasal ko, ito po yung mga gusto ko, ito po yung mga kahilingan ko. Ito po yung mga petition ko sa iyo, Panginoon. Mga request ko sa iyo. But not my will, but yours be done. Amen? And because of that, nakita po natin, because of the humility ng Panginoong Jesus, God exalted Him. Sabi po sa Philippians chapter 2. God has highly exalted Him. Pag tayo po ay nagsasubmit, nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, iaangat po tayo, itataas, i-honor tayo ng Panginoon. Katulad po ni Joseph. Pinromote si Joseph from being slave, no? Naging vice president or naging prime minister po siya ng Egypt. And he learned to forgive. Katulad din ng Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po, alam po natin ang sovereignty, ang providence and intervention ng Panginoon, ang magiging impact niyan sa buhay natin, mas magiging forgiving tayo, mas magiging understanding tayo. Diba? Kasi kung alam natin na ang kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay, wala tayong kakatakutan eh. Kahit anong gawin sa atin ng ating kapwa, abusuhin nila tayo, pagsamantalahan nila ang kabaitan natin, i-disrespect tayo, i-persecute tayo, magsalita sila ng kung ano-anong masasakit na bagay sa atin. Because nagtitiwala tayo sa Diyos na may control ng lahat ng bagay, madali pong mag-release ng forgiveness. Bakit?
Alam natin, kontrolado lahat ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Alam natin na nakikita ng Diyos yung nangyayari sa buhay natin. And in due time, kung tayo po ay magpapakumbaba at magtitiwala sa Diyos, kasi yun po ang pagpapakita ng faith natin at pagtitiwala sa Diyos na may ginawang hindi maganda sa iyo ang tao, pero alam mo yun, ipagkakatiwala mo yung pangyayaring yun sa Panginoon. Na Lord, kayo na po ang bahala. Lord, I choose to forgive. Kayo na po ang bahala do sa tao na yun. Kaya sabi ng Lord vengeance is mine. Hindi po ba? Hindi po tayo yung gagawa ng isang bagay na tayo po ang magagalit tayo o mananakit tayo o magsasalita din tayo, magre-retaliate din tayo o maghihiganti tayo. Hindi po gagawin ng isang tao yan na naintindihan niya ang sovereignty ng Panginoon. Kaya si Jesus Christ on the cross, He uttered forgiveness. Lord, forgive them for they do not know. Si Joseph, ganun din ang sinabi niya sa mga kapatid niya. Diba? Nung nagpakilala na siya sa mga kapatid niya, sabi niya, you intended these things to happen for evil. Gusto niyo ako saktan, gusto niyo akong patayin. But at the same time, yung ginagawa niyong yan, ang Diyos, hinayaan yan with a good intention. Kapag patawad po siya, grabe no, ikaw patayin ka naman, pagtangkaan kang patayin ng mga sarili mong kadugo, ang sakit po nun. Ibenta ka, tapos yung pagkabenta sa'yo, naging slave ka, tapos pinagbintangan ka na naman, nakulong ka na naman. Kung tutuusin, pwedeng maging bitter Pwede nga maging bitter si Joseph. Yung ibig sabihin nun, yung sumama ang loob niya na bakit kung may totoong Diyos, bakit ako nagkakaganito? Lord, totoo ka ba? Totoo ba yung mga panaginip na binigay mo sa akin? Sabi mo sa panaginip, magiging leader ako. Magiging magandang kinabukasan ko. Bakit ganito? Puro kamalasan ang nangyayari sa buhay ko. Puro tragedy. Diba? Puro tragedy nangyayari sa akin. Nagalit yung mga kapatid. Gusto na nila akong patayin. Nilaglag ako sa balon. Binenta ako. Naging slave ako. Pinagbintangan ako. Nakulong ako. Diba? Kung tutuusin, pwede siyang maging bitter. Pwedeng mapuno ng kapaitan, ng galit ang puso niya, that by the time na magkita-kita silang muli nung kanya mga kapatid, pwede niyang paghigantihan yun ito yung mga kapatid ko na to na gustong pumatay sa akin, nako. Ngayon, kayo ang lalapit-lapit sa akin. Di ba maraming kwentong ganyan Have you experienced? O nangyari na rin sa atin yan. Na may ginawang hindi maganda sa atin yung tao, tapos biglang nag-iba yung gulong ng palad. Umikot yung gulong ng palad, tapos siya naman yung nasa baba, di ba? Ikaw na naman yung nakaangat, tapos lumalapit sa'yo. Tapos naalala mo, tingnan mo. May pagsumbat di ba? Pero pag naintindihan mo ang sovereignty ng Panginoon at ang providence niya, ang effect niyan, hindi yung mapaghiganti tayo o magtatanim tayo ng sama ng loob o galit, kundi mas nagiging mapagpatawad tayo sa mga gumawa ng hindi maganda sa atin. Amen? Yung ginawa ni Joseph Nung naintindihan niya, Lord, ang ganda pala ng plano mo. Pero tingnan niyo grabe yung pag-process ni Lord sa kanya bago niya narating yung success. Pinadaan muna siya doon sa mga mahihirap na yun. Kaya alam nyo, tanggapin na po natin, mga beloved brothers and sisters in the Lord, tanggapin po natin ang proseso ng Diyos na merong talagang inaalaw ang Panginoon na mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin para i-process tayo. Hindi kasi talaga mababago ang karakter natin. Hindi tayo matututo na ilabas talaga yung mga magagandang traits at virtue o fruit of the Spirit kung hindi tayo padadaanin ng Panginoon sa proseso ng mga
painful, yung mga sufferings na yan, mga persecution, yung mga bagay na hindi magaganda na pangyayari sa buhay natin. Katulad din ni Job, and I will end in this. No? Si Job, ano naging impact ng sovereignty ng Panginoon sa buhay niya? Si Job, ang naging theology niya, because God is sovereign. Sabi niya, nung nagkaroon na siya ng mga sugat-sugat, no? Buong katawan niya, no? Nag-suffer na siya, nawala na, ubos na yung mga anak niya, kayamanan niya nawala na, tapos siya ngayon, puro sugat siya, no? Meron siyang malalang karamdaman. Sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos, pat mamatay ka na. Anong sabi ni Job? You talk like a foolish woman. Para kang walang alam. No? Kahangalan yung sinasabi mo. Sabi niya, bakit ang tatanggapin lang ba natin sa Panginoon ay puro kabutihan o pagpapala? Hindi rin ba natin tatanggapin kung ano yung mga dumarating na mga adversity sa buhay natin? Nakita niyo po yung point of view? Yung theology ni Job. Kay Job, lahat ng dumarating sa buhay niya galing sa Diyos. So dapat ganun din tayo. Yung ganun na maging impact sa atin ng sovereignty ng Panginoon, ano man ang dumating sa buhay natin, ibig sabihin yan, inallow ni Lord yan. Pinahintulot ng Diyos na mangyari yan. Ano man yan? Sakit. Hindi galing sa Kanya ang sakit. Hindi galing sa Kanya ang mga trouble. Pero sabi nga natin, maaring yan po ay atake ng kaaway. Katulad na nangyayari kay Job. Sino ang nag-cause ng sickness? Sino ang nag-cause ng death sa kanyang mga anak? Sino ang nag-cause para yung mga kayamanan niya ay mawala? It's the devil eh. Di po ba? Yung diablo ang dahilan kung bakit namatay yung mga anak niya eh. Bakit siya nagkaroon ng karamdaman eh. Galing sa diablo eh. Pero, alam na, ang malinaw po sa kwento na inalaw ng Panginoon. Pero tingnan niyo po yung sovereignty ni Lord dito ha. Because kontrolado ng Panginoon ng lahat ng bagay, maaring inaalaw niya ang demonyo na minsan guluhin tayo, na minsan subukin ang pananampalataya natin. But brothers and sisters, may hangganan. Ang Diyos ang naglalagay ng limitasyon. Ang Diyos ang naglalagay ng boundary kung hanggang saan lang pwede ang kaaway. Ha? Big sabihin, hawak pa rin ng Diyos ang ating buhay. Kontrolado pa rin ng Panginoon ang mga nangyayari sa buhay. Maaring inaalaw ng Panginoon ang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, pero may hangganan, may limitasyon. Amen? Kaya mga kapatid, wag ho tayong matakot. Wag ho tayong magtaka. Sabi nga ni Peter sa kanyang mga sulat, yung mga sufferings na to, wag nyo ipagtaka. Wag nyo ipagtaka. Na as if these are not common. Lahat yan, sa pananaw po ni Job, lahat yan ay ipinapahintulot ng Panginoon. Pero may magandang intensyon at plano ang Panginoon sa buhay natin. Because after we are tested, our faith is tested, which is more precious than gold. Hallelujah. Yung ating pananampalataya pagkatapos niyang subukin, pagkatapos po niyang dalisayin sa pamamagitan po ng mga sufferings na inaalaw ng Lord sa buhay natin. Ano po ang mangyayari? Doon tayo itinataas ng Lord. Doon tayo lalong pinagpapala ng Panginoon. Katulad ni Job, maaring nawala po yung kanyang mga anak, nawala po yung kanyang kabuhayan, but at the end, nung dinalisay ng Lord ang kanyang faith, dinoble ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Kaya po, mga kapatid, as we see that God is in control, yan po, magpatawad tayo, tanggapin natin lahat ng dumarating sa buhay natin.
Magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon. Huwag ho tayong matakot sa anumang dumarating sa buhay natin, kundi buong kumpiyansa, buong pagtitiwala, ibigay natin ang buong faith natin sa Lord, trust Him with all our hearts. At kapag tayo po ay nakipag-cooperate sa kung ano man ang ginagawa ng Diyos sa season ng life natin na yan, nagsasuffer man tayo, umiiyak man tayo, nahihirapan man tayo. But when we cooperate and trust the Lord in that moment, in that season of our life, in the season of testing, alam niyo po na ang faith natin ay magiging stronger. Ito po ay magiging pure. Amen? Ito po ay magiging dalisay. At anong gagawin ng Panginoon? He's going to bless us. He's going to use us mightily. He's going to bless us more. Kaya mga kapatid, everyday magtiwala tayo sa Lord. Ano man ang nangyari, may mga delays na nangyari sa buhay natin, it's okay. It's okay. Kasi may mga bagay tayong hindi nakikita na nakikita ng Diyos. Ano man yung mga bagay na yan, may mga nawala man sa ating may nawala man sa atin, God is able to restore those things. But what's important doon po sa mga sitwasyon na yon na may nangyayari sa atin, magtiwala tayo lagi sa wisdom ng Panginoon, na alam ng Diyos ang ginagawa niya, that He is causing all things to work together for our good. And let us trust the love of God, na mahal tayo ng Panginoon, na wala siyang anumang gagawing masama o mali sa ating buhay. Amen? So kapag naintindihan natin yan, come what may sa buhay natin, everything will be all right because the presence of God is with us. Amen and amen. So ngayong gabi po ay sama-sama po nating idulog sa panalangin ito pong mga prayer concerns natin about our church. Pag-pray po natin ang ating pong church discipleship system implementation, no, sa darating pong 2026. Magiging full blast po ito. Ibig sabihin, hindi lang po mga kabataan, kundi lahat na po yan, kalalakihan, kababaihan, mga kabataan, mga bata, ay lahat po ay papunta po doon sa pagdidisipulo po. And then, pag-pray po natin yung mga small groups natin, yan po ay patuloy pong lumago at dumami pa. Church departments, pag-pray po natin ang iba't ibang mga departments natin, new and additional leaders po. Okay? And then mga bago pong magbubukas na ministries para lalo pong magamit lahat ng mga abilities, lahat po ng mga gifts natin, wala pong maiiwan sa church natin na hindi naglilingkod sa Panginoon. Assimilation of guests in the church. Pag-pray nyo po yung mga bisita natin, yung mga newcomers sa church natin na sila po ay maging parte na ng ating church. Yung mga department activities natin and Christmas parties natin, pag-pray natin na maging pagpapala, i-provide ng Lord lahat ng needs. Amen? Lalo na ngayong Sunday po na tayo po ay mayroon pong church Christmas party. Evangelization ng ating pong syudad, ng mga pillars po of our society. Magkaroon tayo ng outreach sa ating barangay. Third church anniversary, pag-pray po natin ang wisdom, guidance ng Lord sa ating steering committee, sa kanilang planning, at yung ating grand celebration on January 18, 2026. Pag-pray po natin ang katagumpayan. Pag-pray po natin ang ating speaker, pag-pray po natin lahat ng workers natin, at yung mga i-invite po natin sa ating church anniversary. Pag-pray po natin ang mga may sakit at pagpalain po natin ang mga nagkakaloob at sumusupport po sa ministry ng Panginoon. Sa mga nagbibigay po ng tithes and offerings, sa mga nagsusupport po sa atin, mga nagdo-donate sa atin, even yung mga solicitation na nag-response po sa solicitation po ninyo sa mga Christmas party nyo, pag-i-bless nyo po sila. Pag-pray nyo po sila na pagpalain ng Lord. And as we pray together po tonight,
The Lord is with us. He is listening. God bless po sa ating prayer time. Thank you, Jesus.
Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. In the presence of Jehovah, God Almighty, Prince of Peace, troubles vanished, hearts are mended in the presence of the King. Troubles vanish, hearts are mended in the presence of the King. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord, for your presence tonight. Troubles vanished, Lord, in your presence. Hearts are mended in your presence, Lord. And because of that, Lord, we can forgive. We can forgive, Lord. As you mend our hearts, Lord. Remove all bitterness, O God. Remove, Panginoon, anuman pong mga sama ng loob. Ang gagawin po namin ay ipagkatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Anuman po yung mga sakit ng kalooban na nangyari po sa amin. Things that happened in the past, Lord, we release it right now. We release forgiveness. And we release our faith, Lord, na nagtitiwala po kami na ang lahat ng bagay ay kontrolado mo. At naniniwala kami, Panginoon, na inalaw mo ang mga bagay na iyon dahil meron kang magandang plano sa amin. And as we trust you, Lord, tonight, maaaring hindi po namin naiintindihan, hindi pa namin nakikita kung ano man yon, Panginoon. But Lord, we choose to trust you. We choose to trust you, Lord. And we claim, O God, and we declare that all things work together for good for those who love you and those who are called according to your purpose. Salamat, Panginoon, sa faith na ibinibigay mo sa amin. Salamat, Lord, for strengthening our faith. Hallelujah. Strengthening our confidence in you, Lord. Salamat, Lord, sa pagtitiwala sa iyong karunungan, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon. And Lord, alam po namin that as we humble ourselves to you, that as we trust you, as we cooperate with your Spirit, you are going to bless us. You're going to transform us. And you're going to use us, Lord, for your glory.
We give you praise, Panginoon. We give you honor. We give you thanks for being so good, for being so loving, and being so faithful in our lives. We bless you in Jesus' name. Amen and amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Thank you for joining us for tonight's prayer meeting. The Lord bless you all and see you po this coming Sunday sa ating pong worship service and our church Christmas party. Amen. Baunin niyo po yung mga food nyo, i-share nyo po yung mga food nyo. Amen. And then, let's be happy, let's be thankful po sa ating po mga blessings sa Lord. See you po. The Lord bless you.